is about to start. Great day, MVP Club! Welcome to our event for today. This is Overseas Financial World, a special Zoom presentation designed for everyone who wants to build wealth from abroad. Let's learn how to create a sustainable business that works for you. Featuring our MVP business presenter, Mr. Russell Jan Meneses, together with our OFW icon and MVP director, Ms. Belinda Sumai. To formally start, let me introduce to you our handsome host. He is one of the MVP Club Rising Star. Let us all welcome no other than Mr. Junel Rauto. Who got the power? Alright, thank you so much sa napakagandang boses na pag-intro sa akin. And yun, pa-comment naman kung saan bansa ka right now. Para at least makita ko kung saan nakarating itong ating live event today. Congratulations nga pala sa lahat ng mga nakapasok sa ating special event today. Kung ikaw OFW, kung ikaw empleyado right now na nakapasok dito, congratulations kasi sobrang ganda ng ating event right now kasi isa to sa mga nakapagpabago, nakatulong sa akin kung bakit andito rin ako sa MVP Club right now. But before that, syempre gusto ko rin magpasalamat sa ating MVP Club founder, sa mga directors dahil isa ako sa mga privilege na makapag-host right now. And the same time, di ba, sobrang ganda ng event natin right now kasi isa to sa mga way para at least magkaroon tayo ng pagbabago sa buhay. And the same time, makuha natin yung mga pangarap natin sa buhay. Kaya kung ikaw OFW ka, empleyado ka na nandito, yan, congratulations yan. Shoutout po from Riyadh, isa sa mga business partner natin dyan. Yan, pa-open po ng ating camera para at least makita ko kung talagang nakikinig ka right now, kung active ka nga talaga na gusto mong makita at gusto mong madinig yung gano'n nga ba kaganda yun. Kay Ate Edna Gerasta, grabe, nag-opa pa. Shoutout po sa Ate Edna, kay partner MVP Nicanor, shout out po sa inyo sa mga ating mga OFW right now na nakapasok pa sa ating live event today. Congratulations po, nakaka-proud naman sa ating mga OFW kasi kahit sobrang busy sa abroad is talagang binibigyan ng time, ng effort na makapasok dito sa ating Zoom event right now. Yan po, pa-comment pa po sa mga participant natin. Ay syempre, let's spread the link sa mga gusto pa natin tulungan, di ba? Ipasok nyo dito sa ating live right now kasi isa to sa makakatulong and the same time talaga magkaroon tayo ng magandang buhay. Yan, pa-open po ng camera sa mga participant natin right now para at least makita ko yan. Shout out po kay Ate Nelma, talagang sibag kahit naghugas pa ng mga ng pinggan yan. Talaga shout out kay Thickness Park. Shout out po sa lahat ng ating participant right now kay po yan, pakaway-kaway po si Ate Shout out po sa inyo. Congratulations po sa lahat ng mga nakapasok sa ating live sa ating Zoom event right now. Excited na ba yung lahat na mapakinggan itong ating first speaker? Kasi itong first speaker na tatawagin ko, isa to sa mga magpe-present ng ating business. Paano nga ba tayo makakapagsimula at gaano nga makaganda itong opportunity na napasukan natin right now. Kaya kung excited ka, gusto kong makita na excited ka at kung loud and clear ako, pwede bang pa-comment ng number 28 para at least talagang kung talagang loud and clear ako dyan sa mga screen nyo, sa mga speaker nyo. Yan, ang dami na po nagko-comment ng number 28. Shoutout po sa lahat ng mga nag-comment and congratulations. And the same time, hindi ko na nga po patatagalin pa kasi sobrang excited na rin ako na mapakinggan itong tao na to. Itong tao na to, isa to sa mga dating empleyado and right now, isa na rin sa mga nabago yung buhay dito sa MVP Club. Kaya kung excited ka, sobrang excited na rin ako na mapakinggan itong tao na to. And the same time, itong tao na to, isa to sa mga MVP Club Rising Star. At hindi ko na nga papatagalin pa. Please help me welcome Mr. Russell Jan Meneses. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we alright. Hey Lonnie, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. Yan, How you hello, make it. good morning MVP Club and
By the way, thank you so much ating napaka-handsome host sa napakagandang pag-intro sa akin, and thank you so much sa ating handsome host si Coach Jomel. And by the way, magpapakilala lang po muna ako sa lahat ng hindi po sa akin nakakakilala. By the way, I'm Coach Russell Jamineses. Isa po ako sa mga dating empleyado as a construction worker, and isa po ako sa mga nabigyan ng privilege na makapag-host at makapag-discuss po dito sa ating MVP Club kung paano ka po magiging part or kung paano ka po makakapagsimula dito sa MVP Club. And yan, so welcome sa ating life-changing opportunity presentation. And next po. And so, and our company is Alliance in Motion Global Groups of Companies. And next po. And this is our founders is late Francis Miguel and si Mr. John Aspirin, and syempre ang ating CEO and Visionary President Doc Eduardo Cabantog, and this is together with our President, Vice President is Mr. Anil Limpin and Mr. John Espinosa. Next po. And our company is 19 years leading direct selling and company in Asia and Africa. And wala na po tayong dapat pang patunayan kasi ang ating company is 19 years na pong namamayagpag, and marami na po tayong nakuha ng mga awards ng ating company. And next po. And ang kagandahan po sa business natin, meron po tayong ditong Alive Foundation na headed by Dr. Connie Cabantog. And ang kagandahan po dito, once na naging part ka po ng ating community or ating company, once na bumili ka po ng any kind of products natin, hindi mo po ba alam na isa ka rin po sa nakakatulong sa nangangailangan dito sa ating community. Ayan, so next po tayo. Ayan. So we have a 6 million registered distributor worldwide, and meron po tayong na-create na 21,000 millionaires po. Ayan, next po tayo. Ayan, so we have a present in 50 different countries and 35 operational centers globally. So ibig sabihin, yung business or negosyo natin, hindi lang po natin ginagawa dito sa Pilipinas, kundi meron din po tayong Asia and Africa, and meron po tayong iba't ibang bansa na mga business partner. Ayan, next po, next. And dito naman po sa Pilipinas, meron po tayong 110 business centers and 13 branches nationwide. So meron din po tayong sariling building sa Cebu and sa Bulacan. And ang kagandahan, tayo lang din po ang may sariling building na company dito sa Pilipinas. Ayan. So next po, Tek. And we have a first division. So ito po yung empowered consumerism, and meron po tayo ditong health and wellness products po. And next po, Tek. And ang kagandahan po dito, ito po yung our second division, which is ang Orbix Victus International, and meron po tayong ditong 4 products, which is ang Bronze, Platinum, Kabayan, and Repat Care. And ito po ay mga accident insurance. And next po, Tek. And ang kagandahan po dito, ito po yung ating mga our own future division. So ito po, meron po tayo ditong Travel Tech Division, Riders Economy Division, and Real Estate Division. And ang kagandahan po dito, meron din po tayong sariling payout dito sa company, which is yung Vivo Super Apps or tinatawag natin na Business in a Box Opportunity. And ang kagandahan po, para po sa mga willing at interested na magkaroon din po ng traditional business, pwede rin po kayo dito sa ating division, which is yung Alpha Ace Franchise Corporation. Yan, so next po. And ang kagandahan po dito, how to be part of the community or paano ka po makakapagsimula dito sa MVP Club. So dito na po kayo mas makinig. So dito para makapagsimula ka po, you have to purchase our global package. Yung nagkakalaga po siya ng 18,999. So mamimili ka lang po dyan kung alin po yung pwede nyong i-purchase. So next po, Tek. Ayan, so ito po yung ating package inclusion and benefits. So you have 24,000 worth of products, and magkakaroon din po kayo dito ng digital tracking center or business website. And nakagandahan, magkakaroon po kayo dito ng 3 business accounts o 3 digital stores. And kagandahan po dito, magkakaroon din po kayo ng exclusive online training and 24/7 customer service and lifetime inheritable business na pwede nyo pong maipamana sa mga next generation pa po. And next po, Tek. And yes, ang kagandahan sa mga nagtatanong po kung paano ka nga po ba kikita. Tama po, paano po kayo makakapagsimula dito at kung paano po kikita. So ito po yung ways of earnings po natin. So meron po tayo ditong we have 3 ways to earn. So meron po tayong retail sales program, and package sales program, and match sales program. So next po, Tek.
Ayan, so ang kagandahan dito sa retail sales program, you earn in every retail product or coverage that you can share. So magkakaroon ka po dito ng 25 to 50% retail profit. So ibig sabihin, kung meron kang ma-share na any kind of product natin, magkakaroon ka po dito na retail profit na 25 to 50% discount. So yan po, next po, Tech. And ang kagandahan, dito naman po sa ating package sales program, you earn in every package that you can share or refer. So you can earn from 5,000 to 80,000 package sales bonus. So ibig sabihin, kapag meron kang na-share na package, yan po ang possible na kikitain mo. 'Di ba? Sobrang ganda, sobrang laki ang possible na kikitain mo na pwedeng maidagdag sa kinikita mo or sinisweldo mo. Ayan po, next po, Tech. And yan ang kagandahan dito po sa ating 3 ways to earn na month sales bonus. Kailangan lang po natin mag-create ng dalawang grupo, from left sales group and right sales group. So every time na meron papasok sa left sales group mo na points and sa right sales group mo na points, babayaran ka po ng ating company ng additional na 1,800 pesos. So yun lang po ang kailangan natin gawin para makapag-create po tayo at mag-earn po tayo. Ang kagandahan is unlimited po ito. Ayan, so next po, Tech. And yan, dito, so magkakaroon po tayo ng power of 2 potential income. So pwede ka pong kumita ng 4.6 million for in just 1 year. So ang tanong, paano nga po ba natin makukuha yon? So dito, kapag nakapagsimula ka na po, for example, in just first month, kapag meron kang 2 tao na napa-join dito sa community natin, kikita ka po ng 1,800 pesos. And ang kagandahan, sa second month mo po, kapag pa-join ka po ng 4, ang possible potential income mo po is 3,600 pesos. And sa third month mo po, kapag nakapag-join ka ng 8, so ang magiging potential income mo po dito is 7,200 pesos. And ang kagandahan dito, for in just 12 months, ang magiging possible potential mo is 1.4 million pesos. And yun po, para lang po yun sa one account. And syempre, ang kagandahan sa diniscuss ko po sa inyo is yung ating 18,999. So 3 accounts po kayo doon. So ang magiging potential income nyo po doon is 4.6 million. Ayan. So next po, Tech. Ayan. So kung ako po ay pinakinggan nyo at naintindihan nyo yung diniscuss at sinare ko po sa inyo, I know for sure na mas pakinggan nyo po yung tao na mas next na magsasalita dito at mag-share. Kasi ito lang din naman po yung dating OFW na naintindihan at yung diniscuss ko po dito. Kaya siya po ay mag-share dito sa ating community. Kaya back to our host. Alright, thank you so much sa napakalupit at napakagandang presentation. Pasalamatan po natin si Coach Russell sa napaka-clear at napakagandang business presentation. Ayan, pa-comment po dyan kung talagang nakinig at natuto tayo kung gaano nga ba kaganda yung ating negosyo na meron tayo dito sa MVP Club. Yan po, pa-comment po ng I am learning kung talagang naintindihan at the same time talagang nakita mo kung gaano nga ba kaganda yung company natin kasi our company is talagang Filipino-owned. And nakita nyo talaga kung gaano yung potential, gaano kalaki yung pwede natin kitain in just 1 year. Imagine, talaga sa liit lang na negosyo na ilalabas mo punan. But in just 1 year, pwede kang kumita ng 4.6 million. Tatanungin kita right now, kung gaano lang kalaki yung global package na i-avail mo, kung kikita ka naman ng 4.6 in just 1 year, i-avail mo ba? Yan, type mo dyan kung mag-a-avail ka at mag-start ka na right now kasi itong tao na tatawagin ko, itong tao na mag-share sa ating event right now, isa lang naman po to sa nagkaroon ng malaking resulta and the same time nakatulong sa maraming OFW and the same time nakatulong din sa akin. Kaya kung ready ka na, syempre, ayan, syempre pa-open po ng mga camera sa ating mga participant right now at gusto ko, i-comment mo ulit dito kung saan bansa ka para at least i-shout out ating kita niyan. Grabe si Ate Edna talagang nakangiti pa talaga. O grabe, shout out po sa Ate Edna. Kaway-kaway naman po diyan sa ating mga OFW, nakaka-proud naman talaga sa ating mga masisipag na mga kababayan. Ingat po kayo diyan sa sa ibang bansa mga
natin mga business partner kasi I know for sure na lahat kayo na nakikinig sa ating Zoom event right now. Kagaya nyo din lang itong tatawagin ko. Itong tao na to na tatawagin ko, nakikinig din lang dati sa Zoom. And the same time talagang inaral, sineryoso, talagang nilab ito yung ating negosyo. Kaya right now, pakinggan mo to. Excited na ba kayong lahat? Excited na ba? Excited na ba na mapakinggan yung tao na to? Kasi kung excited ka na, ako, very excited na rin ako mapakinggan yung tao na to. Kasi ang tao na to, isa rin to sa mga nakatulong sa akin. Bakit andito ako sa MVP Club? Kaya kung excited ka na, I'm so very excited na rin na ipakilala yung tao na to. Itong tao na to is a former OFW, but right now, one of MVP Club, OFW icon, and also one of a Millionaires Club dito sa MVP Club, a local international travel qualifier. And syempre, hindi ko na nga papatagalin pa. Please help me welcome the network star himself, Miss Belinda Sumait. Yes, hello. Good morning, MVP Club. And thank you so much to our handsome host, si Mr. Jomel Rauto. And of course, thank you so much to our business presenter, walang iba si Mr. Russell John Meneses. And hello everyone, good morning and good evening to all my fellow OFWs who are here right now. Hi Nelma Caro, good morning. Ayan, so sa lahat na nandito right now, tama po yung narinig ninyo sa pogi natin na host. So dati lang din akong nanunood, katulad mo. But right now, isa na rin po ako sa mga nag-share ng aking story or kung paano ko nga ba nakilala si MVP Club. Kaya mag-focus po kayong mabuti dahil po alam ko na sa lahat na nandito right now, na kung ikaw, kaya ka nandito ngayon. Kasi syempre, gusto mo din na magkaroon ka din ng pagbabago sa buhay. Alright? So hello, Nor Gilay from Qatar. So good evening everyone. And syempre, let me just share my screen para at least mas makilala pa po ninyo yung tao sa harapan niyo right now. Okay? So, ayan. So how my... Ay, bakit? Wait lang. Ayan, so shout out sa lahat nandito right now and mag-focus ka kasi even ako din, I was like you before, nanonood lang, nai-inspire. Na-inspire lang din ako before. And dahil sa inspiration ng mga napapanood ko dito, nakauwi po ako for good. Okay? So my name is Belinda, I'm a former OFW for 5 years. So galing po ako ng UAE. So may mga taga-UAE po ba dito? Nasa UAE right now. Shout out sa inyong lahat. So I'm one of the Silver Executive Gold Executive Millionaires Club member and local and international travel qualifier. Okay, so next. So ako po ay OFW for 5 years. Naging domestic helper po ako and nag-teacher assistant din po. So ako po is talagang mapangarap. Diba? Ambisyosa. Talagang mataas po akong mangarap. Kaya nga po naging OFW po ako. Actually, I've been unemployed for how many years? Pero sa pagiging empleyado ko, medyo kulang talaga. Diba? Kaya talagang ako, syempre sa hindi naman ganun kaganda yung buhay na kinagisnan ko. Diba? Kaya po ako talagang naghanap ng oportunidad sa iba't ibang trabaho. Kaya marami po ako naging trabaho before ako naging OFW. And yun po yung pinaka-last options ko. Sabi ko talaga, kailangan kong mag-abroad para talagang yumaman kami, umasenso kami sa buhay. And isa po ako sa mga nagpaaral din ng mga kapatid ko. Kaya talagang pag ako is empleyado lang, diba, kulang. Kasi po taga Pangasinan po ako, probinsyana. So sa Pangasinan, meron po tayong sweldo doon, pero it's very small lang. Diba, provincial rate. So napakalit lang ng sinusweldo ko. Kaya kulang talaga. 'Di ba? Kaya parang pambili lang ng lotion. 'Di ba? Kasi ako po ay single naman. Talagang imagine mo, single ako, wala naman ako anak, literal na single, pero yung kinikita ko, 'di ba? Kailangan kong kumita ng pang 10 anak. Kasi po breadwinner po ako. Kung nakaka-relate ka ngayon kung breadwinner ka din,
ikaw yung talagang nagbibigay ng makakain ng pamilya mo sa lamesa ninyo, congratulations kasi nandito ka ngayon. Kasi ganun po ako. Sa 5 taon na yan, sumubok po akong nag-domestic helper kasi po madali lang umalis sa Pilipinas pag domestic helper ka. Tama ba? Kasi libre, wala namang gagastusin masyado. Although may gagastusin ka, pero hindi ganun kalaki. Kakumpare sa ibang bansa, kung kasi ako gusto ko talaga mag-factory worker sa bansang Taiwan. Kaso nga lang, malaki nga po talaga ang placement fee. So, hindi natin kaya yon. Kasi magkano nga lang naman ang kinikita ko, tapos mag-a-abroad pa ako sa Taiwan pa, so mas puproblemahin pa ako ng pamilya ko. Tama ba? Kaya talagang nag-domestic helper po ako. And para yun yung naging stepping stone ko, sabi ko para makaalis lang ako. And nakikita ko naman sa mga, di ba, mga taga sa amin, mga nangingibang bansa na talagang nakangiti sa camera, di ba? At behind of those very good smile, iba pala. Di ba? Iba pala yung sakripisyo na binibigay ng isang OFW. Kasi nung dumating po ako sa Abu Dhabi, nung tumatagal po ako, expectation versus reality. Ibang-iba pala yung realidad ng buhay pag OFW ka. Di ba? Kasi kung nandito ka right now, alam ko na nakaka-relate ka. Kailangan mong ngumiti, hindi mo kailangan sabihin yung nararamdaman mo, hindi mo kailangan sabihin na napapagod ka, na nagugutom ka. Kasi po ang isang OFW, 'di ba tayo, ayaw natin masaktan yung pamilya natin. Hindi tayo pwedeng magsabi na wala. Hindi tayo pwedeng magsabi na kulang. 'Di ba? Kasi ako po, many times ko na-experience, nagpadala ako, kulang. Ate, kulang yung pinadala mo, kailangan namin ng etc. You cannot say no, you cannot say wala na. Kasi hindi pwede. Hindi ka nila maiintindihan. 'Di ba? Alam ko nakaka-relate kayo sa akin. Kasi po, tayo, mga OFW, ang mindset ng mga pamilya po natin, yung pera sa abroad is madali lang. Pag sinabi na, ate, kailangan ko ng 5,000 pesos. Ang akala nila in a snap, you can send that 5,000 pesos. Pero hindi nila alam na yung utak mo, naglalakbay na kung saan ko ba kukunin yung pera na gusto mo. Tama ba? Kaya yun po yung experience ko paulit-ulit. Rat race. Ganun po. Kaya sabi ko sa isip ko, hindi na po ako nangarap. Yung pangarap ko na umasenso yung buhay namin, sabi ko, mukhang hindi yata matutupad yun. Tama ba? Kasi seeing this opportunity 4 years and 4 months na po ako sa ibang bansa. And wala po talaga akong ipon. Ang naipon ko lang, di ba? O sabi ni City, tama. Tama talaga. Di ba? Ang naipon ko lang po is napakadaming resibo. Di ba? Resibo and syempre, yung stress. Di ba? Kasi actually, alam niyo po ba, na nung nasa ibang bansa po ako, marami pa akong tigyawat. Kasi syempre, na-stress ka. Naglalabasan yung mga pimples sa mukha natin. Kaya, I'm so happy and grateful kasi sa opportunity na meron tayo ay gumanda talaga tayo. 'Di ba? Kasi meron tayong mga produkto, 'di ba? Yung pinag-explain ni Russell, talagang yun yung nakatulong din sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat ako na nakita ko yung ganitong klaseng opportunity. I was like you na naghahanap ng opportunity. Kaya naman talagang binigay ko yung tinanap ko talaga, ang dami kong option. So next tayo, Tech, ang dami kong option para talaga magkaroon ako ng opportunity because I'm lack of financial. Talagang kulang. Kaya naghanap talaga ako, imaginein mo, budget, financial savings, wala ko niyan. Pero napakadaming expenses. 'Di ba? Nakaka-relate ka ba? Marami kang expenses. Lumalaki yung expenses mo, pero yung savings lumiliit. Tama ba? Kaya puro sakit sa ulo. Napagod ka ng buong araw sa trabaho, pagdating ng, di ba, gabi, mag-iisip ka pa instead of magpahinga ka na lang. Mag-iisip ka pa kung saan ko kukunin yung ipapadala ko next month. This month kulang ang ipapadala ko. So yun ang buhay ng isang OFW. Tama ba? Hello, Berna. Shout out. So next tayo, Tech. Yan, so sobrang relate sabi ni Sis Mariam. So ito po yung mga alternative income streams ko. Imagine ang naisip ko po, mag-sari-sari store na lang kaya ako. Ipaasikaso ko sa kapatid ko na pinag-aaral ko para makinabang naman ako sa kanya. That was my mindset before. Di ba? Sabi ko, ay, pinag-aaral ko siya, dapat makinabang din ako sa kanya. Di ba? So sabi ko, mag-sari-sari store na lang ako. Kaso nga lang, di ba?
sabi ng mga kapatid ko din na, ate, pag nagsari-sari store ka, pag may nangutang na toyo, yung puhunan mo, wala na. So, tama naman din. Kasi magkano lang naman yung pwede nating kitain if you have those sari-sari store. Tapos, dati pa, kailangan pa daw i-register, etc. Ganito, ganyan. Kukuha pa daw ng mga permit. Aba, napakalaki pala ng pera. Nakakailanganin ko para magkaroon ako ng sari-sari store. Akala ko, pag may 10,000 ka, pwede na. Hindi pala. Yung 10,000 mo, kulang pa para mag-process ka ng sari-sari store mo para maging, magkaroon ka ng sari-sari store. 'Di ba? Kaya napakalaki palang pera ang kaya mong bitawan dyan sa simpleng sari-sari store lang. Kaya sabi ko, hindi pwede kasi magkano lang ang pera ko. 'Di ba? Hindi ko kaya yan. That is why, naghanap ako ng opportunity through online. I've seen many success stories through online. Nag-share ng success story, nagsasabi na dahil sa ganitong opportunity, I'm able to go for good. Kaya sabi ko, ano ba to? Pwede ko ba itong subukan? Pwede ba to sa akin? Mind you guys, napakamahiyain ko po. Probinsyana, di ba? Kaya talagang pagdating sa pagganito, mga video marketing, I cannot do that with myself. Kasi po talagang wala akong confident sa sarili ko. Tama ba? Kaya nung nakita ko to sa tao, di ba, kay Mentor Hieronimo Roy, shout out, di ba, sa kanya ko nakita yung opportunity na ito. Kaya sabi ko, paano po ba yan, sir? And isa lang ang magic word na narinig ko sa kay Mentor Roy. Sabi niya sa akin before, alam mo ba, Belinda, na kasi ang tanong ko sa kanya, sir, bakit ka pa nagninegosyo, malaki yung sweldo mo? Kasi yung mentor ko po is OFW din siya from Japan. So ang mindset ko, pag galing ka ng Japan, aba malaki yung sweldo. Kahit na hindi ka na umuwi ng Pilipinas, yayaman ka na. So that was my mindset before. So sabi ng mentor ko, alam mo ba, Belinda, na kahit na hindi ako mag-Japan, kaya kong kitain yung kinikita ko dito sa Japan, dito sa Pilipinas. So that is the magic word na narinig ko. Kaya sabi ko, paano ba yan? Para at least kahit ano pa yan, aralin ko para kumita din ako, katulad mo, mas makatulong ako sa pamilya ko. Tama ba? And naintindihan ko naman po yung presentation ng pinresent ni Russell. Lahat po yung naintindihan ko. But, sabi ko, sir, wala po akong ganyang halaga. And sabi ni Mentor Roy sa akin before, imagine, Belinda, 4 years and 4 months ka na sa ibang bansa, wala ka pang ganitong halaga. So may problema sa ginagawa mo. So sabi ko, oo nga no, grabe, naisip ko talaga 4 years. For that long years, almost 5 years, wala akong hawak kahit na ganong amount man lang. Kaya sabi ko, hindi talaga pwede. Kailangan ko pala talagang, di ba, namulat talaga ako sa realidad ng buhay na pag OFW ka pala, hindi mo pala pwedeng ibigay lahat. Kasi kahit gustong-gusto mong tumulong sa pamilya mo, it is not enough. Di ba, kahit na gustong-gusto mong ibigay pa, diba? For example, ikaw may mga anak ka kasi I have leaders. May mga tao din ako natutulungan ng OFWs din na may mga anak. So, hindi sapat. Tama ba? Kaya sabi ko sa isip ko, pag nagkapamilya ako at ito din ang tatrabahuin ko, malamang sa malamang, baka hindi ko mapatapos yung anak ko or hindi ko mabigyan ng magandang buhay. Tama ba? Or kung mapapatapos ko man, baka dito na rin ako tumanda. So, yun yung mindset ko before. Kaya alam niyo po ba, nagtrabaho pa nga ako sa labas, nag-teacher assistant ako. Kulang pa rin. Mas malaki pa nga ang ginastos ko nung nagtrabaho na ako sa labas kasi sagot ko na lahat ng expenses ko. Kaya talaga nung nakita ko to, nagpapasalamat ako na sumubok talaga ako. Alam niyo po ba, wala akong hawak na pera. Pero in 2 days time, I started the business with my own way. Talagang ginawan ko ng paraan. Aba, bakit? Nung umalis nga ako sa Pilipinas, kahit anong mangyari, ginawan ko ng paraan para lang talagang makalis ako sa Pilipinas para kumita ako ng 20,000 per month. That is why this opportunity na nakita ko, kung ito rin palang makakapagpauwi sa akin sa Pilipinas at mas makakatulong, why not? Nagawan ko ng paraan. Tama ba? Kaya nagawan ko po ng paraan, 2 days time nakagawa ako ng paraan. Okay, next tayo, Tek. Alam niyo po ba na yun talaga yung pinaka ng master ko eh. Diba? Nagawan ko ng paraan kasi tayo mga OFW, every time na kulang, aba, kailangan mo gumawa ng paraan kaya talaga nakapag-start ako sa negosyo na meron tayo. So this business, how it works?
Di ba, baka natatalong mo, paano ba talaga yan pag naglabas ako ng pera? And bakit ka naglabas ng pera dyan, Belinda? Online, hindi mo kilala yung tao na yan. Personally. Of course, the company itself is 19 years. So, wala nang question. Sabi ko, bakit ako magka-question na yung kumpanya na meron ito is napakatagal na aba kung i-scamin lang ako nito, mahirap naman sigurong iskamin na 19 years na hindi ka pa nahuhuli. Tama ba? And they have this world-class products. That is the reason why 19 years na because of those proven and effective products and system that they have. And the community itself, the MVP Club, providing the best training and support system. Kaya nga po ako natuto ng mabilis. Nakauwi ako in a span of 6 months time. It is because of this kind of trainings na binibigay ng community, ng mga mentors. Imagine, when you start up this business, you cannot ask yourself, what's next? Maybe, di ba, talagang susundan mo na lang step by step. Talagang susundin mo na lang yung lahat ng ituturo ng tao na nagdala sa'yo dito sa Zoom natin. Alright? So next tayo, Tek. And everyone, how MVP Club impacts my life. Alam niyo po ba na itong community ito, napakalaki na naging impact sa akin. Bakit po? Kasi ito po yung mga nangyari sa akin. Okay, so next tayo. Imagine, ako po isa po akong probinsyana, OFW. Kumikita po ako sa probinsya ng trabaho ko ng magkano lang 285 per day. And tumaas po yung kinikita ko ng ibang bansa po ko 20 mil, 24 up to 25,000. Pero dito sa negosyo na ginagawa natin, I decided to do this business and look at that. 'Di ba? Kumikita po ako, yung kikitain ko sana sa ibang bansa ng 5 months, 1 month na lang dito. Paulit-ulit na po yan. Minsan, 'di ba, yung 22,000 na yan, alam niyo po ba bakit po sinama yan? Kinita ko po yan in just half hour. 'Di ba? Kalahating oras lang. Kaya sabi ko, thank you Lord, dahil nakikita ko yung opportunity na to. Kasi kung hindi, 'di ba, yung 22,000 na yan, 30 days na paghihirapan ko sa ibang bansa, pag pinadala ko, 2 weeks, ubos na. So imagine this opportunity that can give you. 'Di ba? Yan yung pwedeng ibigay sa'yo. Pero hindi ko naman sinasabi na pag nag-start ka, pwede mo kitain yan agad. Of course not. Hindi naman to magic. But it is really possible. Imagine kung ikaw ngayon susubok ka sa opportunity, 'di ba, na nandito ka na ngayon, napakaswerte mo. Kasi nga sabi nga nila in the next 5 years, 'di ba, ang yayaman ng gusto is yung mga magagaling sa online. So since nakita mo yung opportunity na meron tayo, dahan-dahan ka nang dinadala ng creator natin kasi alam ko nagdadasal ka din. You always pray na sana Lord, 'di ba? Makauwi ako for good, makapag-ipon na ako. Pero always look kung ano yung ginagawa mo araw-araw. Kasi ako din po, yun po ang laging prayer ko. 'Di ba? Pero ang ginagawa ko is isa lang, magtrabaho, magsweldo, magpadala, magtrabaho, magsweldo, magpadala. Kaya nung naisip ko talaga at nakita ko yung negosyo na to, alam niyo po ang ginawa kong technique. So pwede niyo din tong gawin. Sa buong pag-i-stay mo pa dyan, up until matapos yung kontrata mo, kwentahin mo na po yung sweldo mo. At ibawas mo na din lahat ng expenses na possible na ipapadala mo. At yung pinaka dulo po nun, yung net, yun yung pwede mong maging savings up until matapos yung kontrata mo. The moment na nakita mo na pwede nang buhayin yung pamilya mo dyan, makapag-travel, makapag-enjoy sa buhay na ikaw mismo, makapag-enjoy sa net income mo, wag mong gagawin ang negosyo na to. Okay? Ako na nagsasabi. But, if it's still not enough, you have to start to do this business. Why? Alam niyo po ba, nasa ngayon, for the power of online, kayang-kaya mong iangat yung kinikita mo. Kasi po, hindi mo itong gagawin mag-isa. Leverage asset ang kayang ibigay sa'yo ng negosyo natin. Hindi lang ikaw ang gagawa nito. You can multiply yourself by to other people and may mga tao na tutulong sa'yo, most especially dito sa MVP Club. Okay? So, syempre, kumikita po tayo dito. Next tayo, kumikita and of course, nagkakaroon din tayo ng mga achievements. Isa po ako sa nagkaroon din, kumita na din ng milyon dito sa community natin. So, yan, mga earners, so, talagang
nire-recognize ka. So dito yung effort mo, yung pagsisipag mo, nakikita talaga yan ng company natin, ng community natin. Alright? So hindi ko po yan may experience pag wala po ako dito sa ganitong klaseng opportunity. So next tayo. And of course, lifestyle. Alam niyo po ba ako probinsyana. Ang napuntahan ko lamang na pinakamagandang lugar ay 100 Islands at Baguio City. Yun lamang. Di ba? Kaya imagine niyo ngayon, nung nakita ko yung opportunity na to, grabe, kahit saan mo gusto pumunta, pwede. Di ba? Gusto mong pumunta sa ganito, go. And ang maganda pa dyan, most of those lifestyle, libre yan. Di ba? Kasi binibigyan tayo ng company, ng community, ng mga free travels. Talagang nakaka-experience ka ng mga free. Di ba? So imaginein mo yung mga nasa, ko lang dati, bucket lists. Na-experience ko na. Nakapag-lifestyle ako, tawag dito, paragliding, nakapag-ATV ride. Diba? So yun yung mga talagang pinapangarap ko lang dati. And experience ko na po yun. And napakaganda talaga. And syempre, ang pinakamasarap is nakakapag-shopping. Ako po is talagang yun ang happy feel ko. Mag-shopping ng mag-shopping. Kaya, thanks God, no? Kasi yung pinakagusto ko talaga, kaya siguro ko dinala talaga dito kasi possible na yung mga gusto ko sa buhay, makukuha ko. And true enough, yan na po yung mga na-experience ko. Alright? So next tayo. And syempre ito po is nakapag-travel na din po tayo international. So ako po imagine na sabi ko sa inyo nung una, pangarap ko po magtrabaho sa Taiwan. And alam niyo po ba, nung nasabi sa akin ni Mentor Roy na gusto mo bang mag-Taiwan? Magta-Taiwan yung community, gusto mo bang sumama? Aba talagang yes agad. Kasi bakit? Kumikita naman tayo, may pera naman tayo. 'Di ba? And alam niyo po ba, sabi ko nga, buti na lamang talaga at ginawa ko yung opportunity. Bakit? Kung ano pala yung gusto mo, makukuha mo at ibibigay talaga yan sa'yo. Imagine yung Taiwan na yan, hindi ko sukat akalain na makarating ako ng Taiwan para mag-enjoy, hindi para magtrabaho. And isa yan sa mga gusto kong balikan na country kasi napakaganda po talaga sa Taiwan. Kasi po, bakit napakaganda? Talagang mag-enjoy ka, napakamura pa ng mga bilihin, napakaganda ng mga place, at napakasarap ng mga pagkain. 'Di ba? So, yun yung isa sa mga gusto ko din na balikan, yung Taiwan. So, mayroon nga kaming kasama na OFW from Taiwan din, nakasama kong nag-travel, na never daw niya na-experience yung mga napuntahan namin. So, iba talaga, no? Pag OFW ka, kahit nandyan ka na sa bansa na yan, you cannot enjoy the country. Kasi syempre, ang gagawin mo lang naman yan ay magtrabaho. Nandyan tayo para bayaran, magtrabaho, kaya you cannot enjoy talaga. Tama ba? So, next tayo, and ito isa sa mga parang suntok sa buwan na mapupuntahan ko. Seoul, South Korea. And ito po yung isa sa mga talagang parang nananaghinip lang. Alam nyo po ba na talagang tawag dito, sobrang sabi ko sa sarili ko before, buti na lamang talaga na experience ko to. No? Kasi iba parang nananaghinip ka lang. Kasi nakikita lang natin yan, napapanood natin sa ating mga Korean novela, but right now, 'di ba? Talagang na-experience ko na. Kaya kung ikaw na nandito, talagang mangarap ka lang mataas. Kasi po ako, ang punan ko lang is pangarap. 'Di ba? Kaya nakuha ko po yung mga ganyan. And next tayo, Tek. And ito po, use your job to fund your business until your business can fund your dreams. So, stop natin yung screen natin. And ito talaga yung ginawan ko ng paraan. So, paki-remove na yung screen natin, Tek. Ayan. So, alam niyo po ba, na yan yung mindset ko before. Ako po, is dati po akong, di ba, sabi ko nga sa inyo, actually, 7 po kami magkakapatid, pang-apat po ako. So, hindi mo nakita yung family ko, those pictures, those photos, hindi ko siya nalagay dyan. Alam niyo po ba na ako po, isa ako sa mga talagang mapangarap. Kasi po, ako, 17 years old, wala na po akong mama. 'Di ba? So, wala na akong mama, so yung pinaka talagang gaya ko nangangarap ng mataas kasi para sa papa ko. 'Di ba alam niyo po ba na yung father ko is isa siya sa mga pinanghugutan ko talaga ng mataas na pangarap. And
nung kumita po ako dito, talagang medyo napa-experience ko din sa kanya yung magandang buhay hanggang sa huling hininga ng tatay ko. Alam niyo po ba na hindi ko sinishare to para at least makita ninyo kung gaano nakatulong sa akin yung opportunity na meron tayo. Kasi po yung father ko nung na diagnose siya ng cancer, hindi po naka-experience yung father ko sa public hospital. It is because of this opportunity. Talagang yung even sa last na hininga niya, naibigay namin yung napakagandang, alam mo yun, talagang na-relax pa rin siya. Hindi namin siya nakitaan talaga na nahirapan ng todo. So, iba talagang nabibigay pag meron kang pera. Dahil sa ganitong opportunity, 'di ba? Ang sabi nga ng tatay ko pag dati pa, 'di ba, lagi niya akong pinagmamalaki. Buti na lang talaga yung anak ko ganito ganyan kasi sa amin magkakapatid, ako lang talaga ang iba talaga akong mangarap. And lagi ko talaga siyang binibigyan ng ito yung gagawin natin. Kaya nung pong nawala siya dito, alam niyo po ba yun yung pinaka hindi ko makakalimutan. Kasi po nung na-hit ko yung first million ko, doon din siya nawala. Imagine yung parang diba? Yun yung parang pinaka, sabi ko, buti na lang, no? Kasi kahit pa paano, na-hit ko pa rin yung first million ko na pangarap ko kasi yun. And yung pangarap na yun, na-hit ko siya, at least sabi ko, buti, nakita pa rin niya na na-hit ko siya. Kasi yung sabi ko, ipapakita ko talaga na may patutunguhan yung ginagawa ko. Di ba? Kasi nasabihan din ako dati na mag-abroad ka na ng anak. Wag na lang yan. Pero, imagine, talagang pinaglaban ko yung pangarap ko. Pinaglaban ko kasi nakikita ko dito, I visualize it. Sabi ng mentor ko, Belinda, dito yayaman ka. Dito magbabago yung buhay mo. And sabi ko, kaya ko kaya yan? Yes, of course. Kasi nga, ginaid ako ng mentor ko. Kaya po, sa lahat ng dito right now, yung na-experience ko po, talagang iba yung naibibigay sa akin. And sabi ko nga, yung first car na ilalabas ko dito, alam niyo po ba yun yung pangarap ng magulang ko. Kaya nga kukunin ko yun eh. Di ba? And sa lahat nandito right now, iba yung pag, minsan lang umiyak, no? Pag naalala ko lang kasi, kaya ako, parang gigigilan ko yung pangarap na yun. Kasi sabi ko, pag naglabas ako ng sasakyan, ilalabas ko talaga yung van. Yun talaga yung gusto ko. Di ba? Artista van, kasi yun yung pangarap ng magulang ko sa akin. Yun yung gusto nila. Kaya kahit wala na sila, alam ko na nag-guide sila sa akin. Nakikita pa rin nila ako na pag nabili ko yung sasakyan na yun, di ba, matutuwa sila. Di ba? Kaya kung ikaw right now, may magulang ka pa, may anak ka pa, imagine mo no. Kasi ako nga, talagang kahit na wala na sila, kinukuha ko pa rin yung pangarap nila para sa akin. Kaya kung ikaw ngayon, may anak ka, may magulang ka, push yourself. Talagang itodo mo kasi ako, tinodo ko talaga hanggang ngayon. Hindi ko po talaga iniisip na parang, ay, ano pala to, mahirap. Ay, hindi ko pala to kaya. Sabi ko sa inyo, mahihain po ako. Pero mataas po akong mangarap. And through my faith, talagang naniniwala ko sa sarili ko na kaya ko yan. Diba? Kaya ko yan. Kaya nga nila yan eh. Yung napapanood ko nga dito, talagang wala akong pinag-aralan, grade 5 lang ako, pero kinaya. Kaya sa lahat na nandito right now, please, believe in yourself because we believe in you. Kaya kung ikaw ngayon, di ba, yung pangarap mo na dala-dala mo, namatay na, I know na nabubuhay yan siya ngayon. Kung nabuhay yan siya ngayon, natapik siya, natouch yung heart mo, na pwede pala, yes of course, pwede pa yan. Dumikit ka lang sa tao na nagdala sa'yo dito, magtiwala ka lang sa kanya, magsama talaga kayo, ibigay mo talaga yung best mo na pagtutulungan ninyo yung mga pangarap ninyo. Kasi dito sa MVP Club, wala po kaming ibang gusto, kundi yung makuha nyo din yung mga pangarap ninyo. Because in this community, we rise by lifting others. And isa po ako ngayon sa mga nakikreate ng system. Kaya nakikita ko na sobrang dali na lang talaga ng gagawin mo. Kaya thank you so much everyone for believing in yourself. Thank you so much everyone na ikaw mismo ngayon nangangarap ka na. Di ba, pasalamatan mo yung sarili mo. Kasi yung
mag-i-start yan sa decision na gagawin mo. And I know na right now, you are deciding para mabago din ang buhay mo. And talagang sabihin mo sa sarili mo na gagawin natin to self. Tutulungan kita para matulungan mo yung pamilya mo. Kasi hindi mo makabibigay yung pangarap mo sa pamilya mo, sa magulang mo, hanggat hindi mo tinutulungan yung sarili mo. So thank you so much everyone. This is Network Star. I am so excited to guide you, to help you for you to become part of this fastest growing community. And syempre, ang makauwi ka rin for good at magkaroon ng magandang savings. Thank you so much everyone. And back to you, Coach Jomel Rauto. Ayan, sana, ayan. Alright, pasalamatan na naman natin si Mentor Belinda sa kanyang napaganda and very inspiring na talagang life transformation dito sa MVP Club. Sobrang dami po ba yung nakarelate sa kwento ni Mentor Belinda? Sobrang dami po ba yung na-inspire na buhayan ng pangarap na talagang dito sa MVP Club? Nakita mo na ba yung pangarap, yung buhay na para sa'yo was na talagang sineryoso mo yung negosyo na meron tayo dito sa MVP Club? I know for sure na ikaw OFW ka, talagang na-inspire ka, talagang nakita mo kung ano nga ba yung pwedeng mangyari sa'yo dito was na talagang sineryoso mo, talagang minahal mo yung MVP Club. Yung taong nagsalita ka rin na si Mentor Belinda, ikaw na nanonood dito right now, one day ikaw naman yung magsasalita dito dahil si Mentor Belinda dati rin lang din nakikinig sa mga song event, dati rin lang katulad mo OFW, but right now because of our proven and innovative concrete system dito sa MVP Club, talagang nabago yung buhay, nagkaroon ng malaking resulta. Kaya kaso nga lang, yun nga lang nakuha niya kanyang first million, kaso nga lang diba, hindi na naabutan ng kanyang father. Kaya sa lahat po ng mga OFW right now, malakas pa, may mga magulang pa, talaga nandyan pa yung mga mahal nyo sa buhay. Talagang right now pa lang, subukan nyo na, sipagan nyo na para at least may paranas rin natin yung magandang buhay sa pamilya natin. Kaya kung ikaw inspire ka, pasalamatan po natin si Mentor Belinda, bigyan natin na masigabong palakpakan dito sa comment section dahil kung ikaw talagang OFW ka na talagang gusto mo magkaroon ng magandang buhay, magandang resulta, this time pa lang, yung tao na nagpasok sa'yo sa Zoom event right now, balikan mo, pasalamatan mo dahil isa yan sa anghel ng buhay mo. Pinadala sa'yo ni God dahil isa yan sa way para at least magkaroon ka rin ng magandang resulta dito sa ating community. Kaya sa akin lang is talagang seryosohin mo, mahalin mo dito sa MVP Club. And sa akin yun lang guys, kasi meron pa tayong mga next na ipa-flash na mga events po. Ayun, pa-flash naman po ng ating mga next event. Ito po, abangan po natin ito po sa August 27 Wednesday 2 PM po. Dito po time Pilipinas time po, building a business for the next gens. Yung magsasalita po dito isa sa founder natin, si Mentor Roy Geronimo, and together with Coach Miss Dumagyo and Coach Michael Pasyente. Yan po next. At ito naman po, building a growth mindset. Isa po dito sa speaker na nag-share kanina si Mentor Belinda and hosted by Coach Russell John Meneses. Yan, next po. And ito naman po, isa sa mga aabangan din natin sa August 28 po, Thursday, alas 3 po ng madaling araw po, Philippine time po dito. Isa sa mga magtutok dito, isa sa yung mga kinreate na mga milyonaryo dito sa MVP Club, si Coach Generous Rabara and si Miss Jessica De La Cruz. And hosted by Coach Russell. And yan po, guys, kailangan talaga makapag-attend tayo dito. And next po, yan. At the same time po, yan, may pa-flash pa po ba, Tek? And yun lang po, thank you so much po sa lahat ng mga nakapag-attend. Congratulations, and syempre balikan mo yung tao na nag-send sa'yo ng event na to kasi isa sa mga anghel ng buhay mo. Yan, ito po pala yung natin, yung page natin sa lahat po ng mga hindi pa nakapollow, sa mga first time po na nakapasok dito. Mag-follow po tayo sa ating official page sa MVP Club para at least po is updated po tayo sa ating mga upcoming events, sa mga talagang updates ng ating community. And yun lang po.
Yan lang po sa akin. And the same time po sa lahat ng mga nakapasok po sa ating Zoom event right now, kailangan talaga seryosohin mo, galingan mo, mahalin mo yung MVP Club dahil isa lang yung patutunguhan natin dito. Kung ano yung nangyari kay Mentor Belinda, I know for sure na yun din yung buhay na patutunguhan mo. Kaya sa akin, yung masasabi ko lang sa lahat ng mga andito, congratulations. And dito po sa MVP Club, we are lifting each other and we rise together. And yun lang po, thank you so much sa lahat and to God be all the glory. Bye-bye! Ganda ng iyong ngiti, akin ang napapansin. Sugatan na puso'y kusang gumagaling. Handa na bang lisanin mabigat na bibig? Magaan ng buhay, wag problema. Thank you. Hawak-hawak ang kamay mo hanggang dulo. Huwag kang bibitiw pag may diluyong haharapin. Halika na, halika na. Sundan mo lamang ang aking habang papalayo sa ating naumpisahan. Lalawayan ang sarili natin kalawakan. Halika na, halika na. Wag mo isipin ang bagay. Dito'y paranaw, purong kagandahan. Lalawayin natin sarili natin kalawakan. Halika na, halika na. Pagtitibayan kong puso para sa'yo. Mamaos man ako, marinig mo lang ang tinig ko.